RJ Moto. RJ Moto TV. So ayun, ang daming nag-yes. Gusto nila. So yun na naman guys, nandito muli ang inyong Kuya RJ Moto para magbigay na naman ng isang reaksyon tungkol nga po dito kay Reyna dahil meron tayong isang magandang balita, no? Dahil galing nga po sa doktor, galing sa pagpapacheck up at sa wakas, lumabas na rin po ang talagang resulta at dito'y malalaman na po natin kung ano po talaga yung kanyang karamdaman o sakit at kung ito ba ay maaari pang magamot. At kung ano ang naging dahilan kung bakit siya nagkasakit ng ganito. Ito po ay mapapanood natin pagkatapos ko kayong batiin na isang mapagpalang araw. Saan man po kayo naroon, mag-iingat po tayo palagi at tuloy-tuloy lang po nating susuportahan ang Team Kalingap sa pamumuno po ni Kuya Bal Santos Matubang at The Vlogs at si Kalingap Rob po. So, panoorin po natin ang una-una pong video clip natin. Ate Roda, di ba nung nakaraan ay nakakapagpa-check up si Reyna? And ayun po, kumusta po yung check up ni Ate Reyna, Ate Roda? So, yun. Ayan, may findings na. Ayun, grabe. Ng doktor. Ay mga kalingap, may findings May na po yung findings doktor na. sa tagal-tagal po natin nagpapa-check up. Sa wakas, no? Malalaman natin kung ano yung sakit niya. Paano basahin? Schizophrenia. Schizophrenia. Yeah. So, yan guys. Gusto ko lang basahin kung anong definition ng schizophrenia. Saglit lang. Ito guys, ano ang ibig sabihin ng schizophrenia? Sa Tagalog na lang po natin ang gagamitin. Tagalog po ang ating gagamitin. At ito po ay nakuha ko sa informasyon na isang bihasang doktor, espesyalista ng Cardinal Santos dito po sa Metro Manila. So, ang ibig pong sabihin ng schizophrenia ay isang karamdaman pangkaisipan, mental disorder, kung saan ang tao ay nakakaranas ng hallucination, nakakarinig ng mga boses na wala naman talaga, at delusions, mga paniwala na hindi akma sa totoong nangyari o mga pangyayari. So, yan po ang ibig sabihin ng schizophrenia at kung ano po yung mga sintomas nito. So, pagpatuloy po natin yung video po, Meron siyang sa mga behavior, meron talaga Yun. siyang aggressive behavior. May aggressive behavior po siya. Tapos, Sintomas po yun. siguro, environmental stress, tapos psychological imbalance, tapos, ayan, may, rin ako pinatagalog ko yung iba nito kasi hindi ko masyadong maintindihan kapag yung mga medical term, di ba? Opo. Hirap intindihin Opo. Cervical imbalance of the brain, ayan. Meron din siyang chemical imbalance sa brain. Imbalance, parang trauma. Ay, pag cervical imbalance pala, ibig sabihin may trauma. Oo, may Ayun. Bata, may trauma siya. So ate, ibig sabihin kapag may trauma, ibig sabihin may mga na-experience si Reyna na talagang heavy, na hindi kinaya ng utak niya, hindi na kinaya ng emosyon niya. May mga experience siyang ganun kaya siya nagka-trauma, no? Ayun. So, yun guys, traumatic. Yun po ang isang matinding pinanggagalingan ng ganitong klaseng karamdaman. Trauma. Ano po ba yung mga trauma na pwedeng maranasan ni Reyna? Yan po ay isang bagay na hindi malinaw po sa atin. Pero meron po tayong mga napanood na videos dati na kung kailan ay nung dati pa, nung nagwawala pa si Reyna, may mga isinisigaw siya na tama na. At kung ano-ano pa na medyo below the belt yung mga nababanggit po niya. So ano pong ibig sabihin nun? Sana nga po ay hindi yun ang pinagmulan. Pero isa pong posible na pinagmulan po yun. Kagaya po ng nabanggit na trauma. So yan ay isang mabigat na dahilan para magkaroon ng sakit o karamdaman na gano'n ang isang tao. Tuloy po natin guys ang video. Tapos ano pa po ate ang Tapos talaga siya, moody. Yan, moody. siya? Oo, moody.
And ano siya, yung sabi ng doktor, wala talaga siyang tiwala sa tao sa Correct. paligid. So Ah, mapansin nyo, di ba, pag ang kasama niya ay iba, nag-o-observe lang siya. Yes. oo. Yan. Hindi siya basta-basta na Totoo po gigif yan. na Napansin po lalabas natin yung na kay Reyna. sa No? loob. Hindi basta-basta Kahit sa nagtitiwala. sarili niya, wala siyang tiwala. Kaya makita niyo, Ay. diba, lagi siyang nakamama. Mama, ano ko. Ay. Ganon siya lagi. So, ang parang ang pinagtitiwalaan lang niya, yung malapit sa akin. Tama. Kasi sa akin, Tama may po. tiwala siya kasi Oh. nakasama ko siya. Okay po. Tapos, may ano na magiging Violente. violente siya. Pero, Yeah. na-control naman na yun kasi nagagamot na siya ngayon. Opo. So, hindi na siya violent. So yan guys, no? Bigyan po natin ng isang ano po. Isa pong mga kaakibat ng hallucination, ano? Sa mga sintomas po ng merong sa karamdaman na schizophrenia ay delusions o hallucination. Meron pa ibang sintomas ang schizophrenia katulad ng disorganized thinking, magulong mag-isip. Yon. Naobserbahan ito sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Maaring paligoy-ligoy sila sumagot o minsan sablay ang mga sagot. Malayo po sa topic yung mga sagot. At disorganized behavior. Kakaiba po yung mga kilos, no? Which is napansin din natin dati kay Reyna nung una. Pero ngayon, iba na po siya. Malaki na po pinagbago. Halimbawa, naglalakad ng walang pupuntahan, walang direksyon, o kung ano-ano pa po na mali-mali na hindi akma sa isang normal na pag-iisip o tao. So, yan po ang ang mga sintomas na, pero ito, tuloy po natin ang video. Medication, ayan. Medication niya is talagang kailangan i-maintenance siya. Yung sa medication niya, dinagdag po bang gamot dun sa dating mga binibigay? Yung nagdagdag lang siya ng dosage si Doc para sa Yes, kailangan yan. clozapine. Ayan. Nagdagdag siya ng dosage kasi parang Adolescence na kasi siya. Yes. Sa adolescence period na siya. So sabi nung doktor, yung adolescence period, mas mabilis yung ng metabolism. Mm-mm. so parang bali mabilis mawala yung epekto ng Epekto ng gamot. Oo. Yung pananalita pala niya, Opo. yan, sa mga viewers ko kasi lagi may nagsasabi na Yan. ipa-speech therapy natin. Yan. Yung kanyang pananalita is pag naharap yung symptoms ng sakit niya is mag-o-okay daw yan, sabi ni Doc. Ay, Di ba brain kasi yung naapektuhan sa kanya, Yan. so apektado Opo. lahat pati pati yung speech. pananalita. So yun, tama po lahat ng mga sinabi ni Ate Roda, no? Yun po yung mga binanggit ng doktor sa kanya. At yun din pong nakakausap ko na isang doktor nga sa Cardinal Santos, ay parang pareho po sila ng sinasabi ng doktor po ni Reyna. So ituloy po natin at may malalaman po tayo dito sa susunod na clip natin. Sana talaga ate, ano sabi po ng doktor ate, meron po bang chance na talagang gumaling Ayan. siya ng tuluyan? Oo, Yun. man. Tiyaga lang kasi. So, curable siya. Curable siya. Curable siya. So ang maganda talaga dito, may chance po May chance. na Like siya, maging normal na estudyante. Ibig sabihin, kung mga ganun siyang klaseng sakit, kahit kapag nagamot na siya, kailangan mo siyang i-maintain and huwag abusuin yung katawan para bumalik yung sakit. Oo. Ano? sabi naman ni Doc, bata pa si Rina, pa lang siya 15. Opo. 15 years old pa. So, malay mo, pag nagiging matured na siya, Pwede, pwede. Malaki ang chance na. Malaki ang chance na siya, makontrol niya yung emosyon. Control. Ayun. Ayun, salamat Ate Roda. Grabe, nakakatuwa. Ang ganda po ng balita ni Ate Roda. Galing po sa check-up na. So, may findings na and may chance na gumaling. Ano, Reyna? Magaling ka na. Reyna, gutom ka na? Are we going to eat na? Yes, gutom na po si Reyna. Ready ka na gumaling? Magpapagaling ka? Gagalingan. So yan guys, meron lang tayong idadagdag na impormasyon tungkol dito sa kung anong pwedeng makagaling kay Reyna, kung gaano katagal ang gamutan pa. Ayun naman po sa aking nakausap na isang bihasang doktor sa Cardinal Santos po. No? Pero tugma. Yan. Ang tanong po ay nagagamot ba ang schizophrenia? Ang sagot po ng isang doktor na taga Cardinal Santos po, sa pamamagitan ng mga gamot, mga antipsychotics po, ng mga gamot, yun po yung mga iniinom ngayon ni Reyna, yun na po yung mismo.
maaring mabalik sila sa dati nilang gawain. Kumbaga, pwede mabalik sa normal. Depende sa kung gaano kalala ang tao o gaano katagal nang nakakaranas ito ng sintomas bago dinala sa doktor. So, gaano ba katagal si Reyna na nagkaroon ng sakit bago po natuklasan ng kalingap? Parang 2 years na po, ano? So, hindi pa ganun katagal. Yun. So, madalas, kailangan uminom ng pasyente ng antipsychotics sa mahabang panahon. Yun, mahabang panahon. Taon po ang bibilangin. O di kaya pwede rin pang habang buhay. Yun nga po ay nakadepende po ano sa physical na ano ni Reyna po. Kung talagang malakas po yung kanyang pangangatawan, maaring gumaling po siya ng mas maigsing panahon. Yun. O di kaya pang habang buhay. Ngunit ang kapalit naman nito ay ang pagkakataon na mamuhay sila katulad ng ibang tao na may pamilya, trabaho at libangan. So yun. Ibig pong sabihin talaga, ang laki ng pag-asa na gagaling po si Reyna. Ano? At ang pinakamaganda po rito ngayon ay yung natukoy na kung ano na po yung talagang sakit ni Reyna. So, alam na po ng Team Kalingap o ng doktor kung ano yung tututukan. At pati na po yung mga kasamahan natin sa Team Kalingap, alam na po kung paano talaga pakikisamahan si Reyna para hindi ma-trigger yung kanyang karamdaman. So, meron pa to yung itutuloy na maiksing video at ito ay sobrang ikinatuwa ko kay Ate Roda. Anong tinuturo sa ni Mama? Labanan ang takot. Ay, labanan na ako. Takot. Yun, ang galing. Labanan ang takot. Ang galing niya, Ate Roda, Kumbaga, noon pa na hindi pa lumalabas yung mga findings ng doktor, kumbaga itinuturo na niya kay Reyna na labanan ang takot. Yun po, napaka-importante po yun kasi sa matinding, nagtitrigger sa kanyang karamdaman. So, grabe. Kung kayo po ay isa sa mga natutuwa sa findings ng doktor tungkol kay Reyna, maaari po bang paki-comment ninyo sa baba ang inyong sariling opinion. Ayun, ito na muli ang inyong Kuya RJ Moto. Nagpapaalam at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, baka pwede naman pong paki-subscribe, paki-like na rin at kung maaari nga po, paki-share na rin po. Isang paglalambing mula sa inyong Kuya RJ Moto. Ikaw paalam muli and God bless us all. Ingat po tayo palagi. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.